So yun, good morning. After dalawang araw na hindi nakapasok, so ito na tayo. Balik kayon na ulit. So yun yan, nakaraang araw hindi ako nakapasok kasi nalopat na yung battery, nasira na tuluyan. Battery na itong Fazio. Then wala tong kickstart, so wala, no choice. Then yung hapon may paalam naman ako na kasi pupunta nga ako ng Alabang. So yun, huwag na silang mag-alala dahil papasok na ako. Ninyala, click na naman. So maya ulit pag nasa hub. So yun nga nung Martes, no, syempre may mga emergency tayo sa motor na hindi na natin maiiwasan. Tulad yan, akin nalobat at ang mahal-mahal ng battery ng Fazio. Buti na lang may nagbigay sa atin ng si Carlo, no. Boss Carlo, salamat, no, shoutout sa iyo at sa family mo. Kasi ito, nagbabake na si Quintana. Ano muna kami, kuha muna akong parcel sa loob. So yun, no, hindi ko alam kung ano na naman ang trip ni Shopee, no. Bakit ipinipilit niya yung in-app messages na yan, no. Wala, para kasi sa akin talaga negative yon. Kasi ako mas gusto ko yung personal na text message, no. Wala, hindi na naman ako makapag-text sa customer. O ayan, no, binalik na naman yung in-app messages na yan. So, pag tinindot mo yung itetext mo yung customer, imbis na dumiretso sa text message, dito na ano, na diretso. As if naman na laging bukas ang Shopee application ng mga customer, diba? Ewan. Ano ba yan? Kinonsulta ba ni Shopee yan sa mga customer o kaya sa mga delivery rider, yung mga nasa field? Ang hirap lalo ngayon, wala na. Pagdating ko sa area, doon ko pala ite-text yung customer, kaka-copy paste ko pa. Magulo. So share nyo nga itong video na to para at least malaman ni Shopee na no good talaga. Ako personally, no good sa akin yan. Kasi tulad yan, ang dami kong customer dito, na nag-aabang ng mga text ko kasi doon na sila nasanay eh. Tapos ganito yung gagawa. Binalik na naman nila. So yun, sa mga minamahal ko customer, wala po kayong matatanggap na text message ngayon. Doon tayo mag-usap sa app. Buksan nyo mga Shopee nyo. Ay nako. Kasi nagbibigay na nga ako ng 10 minuto kada bago ako bumiyahe kasi tinetext ko yung mga customer. Tapos ganito yung mangyayari. Wala. So hindi naman lahat ng customer bukas ang internet, naka-data, bukas yung Shopee application nila. Bagay na nga lang yung communication yung text message na nga lang Tapos ganito pa yung nangyari. Ewan ko. Wala na. Pero last time na ganito kasi ang dami kong balik. Ewan. So ayun, nakalabas na nga ako ng warehouse, no. Doon na rin ako nagbahig. Okay, may mga changes sa loob. Then ito na nga ulit, binalik na naman yung in-app messages. Please naman Shopee, so kung ipipilit nyo yung in-app messages nyo, bigyan nyo ng option yung rider, no. Pag magka-text kami, meron kami pagpipilian, in-app messages o yung text message talaga, no. May template. Kasi kung ipipilit nyo yan ng in-app messages, wala na akong magagawa dyan. Pero magbigay kayo ng option na pwedeng mag-text yung customer sa personal na number, hindi in-app, no. Hirap tulad yan, nabiyahe ako na hindi alam ng mga customer
o walang marireceive na text sa mga customer na meron silang delivery, diba? O yun, kailangan nilang buksan ang ano nila, data, kailangan nilang kumonect sa internet. Ano bang ano, gusto nyo ba nakatambay na lang ang mga customer sa application nyo? Ano, Tarzan, gusto ko ng maliwanag na paliwanag bakit in-app messages. Let's go all day. Ewan ko. Kaya na lang, nasa area na. So pagka ganitong mga pagkakataon, pag binabalik yung in-app messages na yan, ang nagiging diskarte ko wala, mano-mano ko pa rin ite-text kahit mahirap, pero wala na yung template. I-text ko lang na, ma'am may Shopee ka, ma'am may ganyan, may parcel ka boss, ganyan, parang may Shopee ka po, pa-check na lang sa application. Kasi medyo matrabaho na gawa ng kaya mo, tatawagan ko sila, tapos doon sa number na yon, doon ko na sila ite-text bago umalis. So hindi katulad dati na pag pinindot mo yung text, yung parang message na bubble, diretsong text message. Ngayon hindi na ganoon na naman. So gagawin ko, dadaan pa ako sa calls, tapos doon sa number na yon, doon pa ako magte-text na, ma'am may parcel ka. Mas matrabaho, mas matagal. Ewan ko. Wala naman tayo, no choice Kasi dati kahit tulad nga nung nakahuli kong delivery, lahat tinatext ko kasi yun. Style ko kasi bago ako pumasok talaga, kunyari sa bahay ako nagbahig, bago ako magbahig tetext ko na lahat. Pag sa hub naman ako nagbahig, after ko magbahig sana naman ako nagte-text bago ako umalis. So wala yung mga mag-Gcash ngayon, bukas na lang, kasi bukas ko pa ulit uumpisahan yung ganung diskarte. Kasi nga kanina nung oras na 11:30 na, kakarating ko lang sa hub, sa area. So hasad kung magte-text pa ako, tagal ng prosesong yun, di ba? Kayo ba, sa mga Shopee Express rider dyan, ano ba naiisip nyo yung diskarte? Baka may mai-share kayo, comment nyo lang dyan kung ano yung diskarte nyo, baka sakaling mapagaan o mapabilis yung pagte-text sa customer. So sa mga customer natin diyan, mga minamahal nating customer, ano ba ang gusto niyo method ng communication niyo sa rider? Text message ba? So okay ba sa inyo yung text message o yung bago ngayon na in-app messages? Yung sa loob ng application mismo ng Shopee kayo magko-communicate ng rider. Okay naman mga delivery rider na tulad ko, ano bang mas trip nyo? Text message? O yung in-app messages nga, o doon nga kayo mag-uusap ng customer sa loob ni Shopee application? Ay nako, so yun nga, pag may naisip kayo yung diskarte nang baka mas maganda doon sa diskarte ko, mas mapapagaan, baka pwedeng i-share nyo naman dito, kasi yun talaga nakikita ko patadaanin ko yung text message doon na lang sa calls, doon sa number nila sa calls, isa-isa ko sila ite-text doon na, ma'am may Shopee ka po, pa-check na lang sa application. Bayan, ewan, siguro kaya lang pumuputok ang fuse ko kasi nga yung mga customer ko sanay sa text message,
Then yun nga, first time kong mag-deliver ng hindi sila na ite-text. So ewan, kayo ba? Ano ba mas prepare nyo guys? So ito na nawala na yung init, dumilim na. Kahapon grabe yung ulan dito sa Santa Rosa. So may mga part na bumaha, then nagsobra traffic, nagkabulbul na. Naawa ako doon sa mga pauwi galing kumpanya, no, naipit na yung iba sa SLEX. So yun, bago ko to tapusin tong video to, i-comment nyo sa akin kung may mga mas maganda kayong discarding na iisip, no, tungkol do sa in-app message na yun. So hanggang dito lang muna tong vlog, no, at hahapitin ko muna ulit ko nga nitong ulan. Hindi pa ako nakakalahati, anong oras na. Nesquik is back. Sak. So yun, tulad ng sinasabi sa inyo, pag-iingatan nyo yung mga sarili na. Bye bye.